أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay sa atin palagi ng pagkakataon at tulong sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng kanyang aklat, ang Quran, na katotohanan ang Quran na isa sa pinakamahalagang aklat na unang-unang dapat pag-aralan ng mga Muslim kapag sila ay may kakayahan, at bawat letra ay napakalaki ng ating gantimpala o ng ating reward. Bawat letter meron tayong asyara o 10 hasanat. So kaya ito ay wag natin itong iiwan o halos araw-araw basahin natin ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala para pagkalooban tayo ng kakayahan na ito ay ating maunawaan at i-apply natin ito sa ating buhay. Sa pagpapatuloy ng aya sa Surah Al-Baqarah, sabi na Allah tabaraka wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma albayna alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. So sinabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sabihin sa kanila o ipaalam sa kanila o banggitin sa kanila na sundin nila ittabi'u ma anzalallahu, kung ano ang nasundin nila, kung anong pinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran at ang Sunnah. Karamihan sa mga mufassirun, sila ay agreed, majority na ang tinutukoy ditong ma'ansalallah ay ang Quran at ang Sunnah. Dahil nabanggit sa ibang aya ang hikmah, ang ibig sabihin ng salitang hikmah ay Sunnah. Na sundin nila o tanggapin nila kung ano ang pinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang ang kanilang excuse, ang kalalaging kasagot, sabi nila, nattabi'u ma alpayna alayhi abauna. So alpayna, ang ibig sabihin dito na sa alpayna sa aya na ito sa 170 ng Surah Al-Baqarah. Nasabi la, ang susundin namin kung ano lamang ang kinagisnan namin o natanggap namin o natagpuan namin magmula sa aming mga ninuno, sa aming mga ninuno. Actually ito, abaana, ibig sabihin dito ay mga ninuno, yung aming mga magulang o mga nauna sa amin. Kaya yan ay dalal na pag-intindi ng mga musrikin, ng mga kapirin, maging ang mga Muslim na naging blind follower sa kanilang minuno o tribo o anuman. Mabuti sana kung ang ating sinusunod ay tama, na nakahawak talaga ng mabuti sa kitab at saka sa sunnah. Kaya lang kung sila naman ay wala sa gabay at ang sinusunod nila yung kanilang kultura o kanila lamang kagustuhan, ito ay pagkaligaw at ito ay kapahamakan sa isang tao. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasagutan sa kanila sa mga tao na nagsabi na bal nattabi'u ma alpayna alayhi aba'ana, nasusundin namin kung anong kinagisna namin o natagpuan namin sa aming mga nino. So sinagot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay patanong, awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. So ipatanong, ito ay istifham ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na ganyan ang kanilang opinion, ganyan ang kanilang paniniwala, o sila ay tinatawag nating mutakabbir, arrogant sa pagsunod sa hak, arrogant sa pagsunod sa katotohanan. So ang Islam, hindi ito tinatawag nating kung ano ang kinagisna natin sa ating mga ninuno, kung ano ang sinusunod ng karamihan. Ang Islam ay dahil base sa revelation o sa burhan o sa dalil. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na ang kanilang mga ninuno ay la ya'qiluna shay'an. So ya'qilun, ang ibig sabihin dito ng salitang ya'qilun ay na hindi nila naintindihan, hindi nila akil, pagmula sa pag-iisip, sa isipan. Na ang tinutukoy dito, kahit meron silang pag-iisip, meron silang isipan, kaya lang hindi nila ito inuunawa at hindi nila ito binibigyan talaga ng pansin, hindi nila ito binibigyan ng priority. Ito ang dito na, oo nga, meron silang pag-iisip at sila ay nagkiklaim na sila ay Muslim. O kaya naman yung mga kafir na pinagkalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isipan, kaya lang ito ay kanilang tinatalikuran, hindi nila tinatanggap at sinusunod nila ang kanilang sariling kagustuhan o kung ano ang
kailang kinagisnan dahil sabi nga, dito na ako mamatay, ito na ang aking kinagisnan sa pagiging tinatawag nating arrogant o pagiging mutakabir ng isang tao. So binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang halimbawa ng mga tao na yan na subhanallah, napakababang uri ng tao. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa sunod na aya, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Sabi ng Allah tabarak wa ta'ala, ang kahalintulad o katulad nila ng mga tao na kaparo na hindi naniniwala, kamatalil ladiyan iku, ay katulad ng alladiyan iku. Ito ay mga kalima o terminology sa Quran na bibihira nating marinig. Dahil ang salita sa Quran, napakarami niyang kahulugan. So yan iku, ang ibig sabihin dito ng salitang yan iku, ay kahalintulad ng isang pastol ng tupa o rai, o pastol ng ganam o ng bahaim. Ang tinutukoy dito ng yan iko ay yung nagpapastol ng mga bahaim o hayawan o ng mga hayop katulad ng camel sa Jaziratul Arab, ng baka, ng kambing, ng tupa, at iba pang mga halal na pinapahintulot sa Islam na mga bahaim o mga hayop na inaalagaan. So, binigay ang kanilang katangian, sabi nito, bima la yasma'u illa du'aan aw nidaan. Maliban sa pinapakinggan nila lamang ay yung illa du'a wa nida. Ang du'a na tinutukoy dito sa aya na ito, ang ibig sabihin dito ng salitang du'a ay yung, halimbawa, yung mga pinapastol na mga hayop. Kapag sila ay tinawag ng kanilang tagapagpastol ng rai, ng ganam o ng tupa o ng baka, ng kanilang pastol, naririnig nila. Ang tinutukoy dito ay ito ang katangian ng mga kupar. Dua, ang ibig sabihin dito na salitang dua ay yung tinatawag sila kapag sila ay malapit. Karib. Sila ay karib, malapit. Nida, ang ibig sabihin naman salitang nida, ito naman ay sila ay tinatawag sa pamamagitan ng malakas na boses kapag sila ay malayo. Ito ang ibig sabihin dito ng salitang nida. Pagkatapos, binigay ang kanilang katangian, sabi dito, summun bukyun umyun la yaqilun. Sila yung mga tao na sila ay summun, sila ay yung bingi, walang pandinig. Meron silang pandinig, kaya lang bingi sila sa katotohanan. Bingi sila sa revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inireveal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga isinugong mga propeta, lalong-lalo ng mga kafirin. Ganon din ang mga Muslim na binabaliwala ang kitab ng Allah tabarak wa ta'ala. Ito ang kanilang kahalintulad. Bukmon, sila ay pipi ko. Sila ay kalintulad ng pipi na kapag narinig nila, hindi nila ito nire-recite, hindi nila ito binabanggit, hindi nila ito pinupuri o pinapasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, sila ay bulag. Bulag ang kanilang paningin na kahit nakita nila na binabasa ang Quran o kaya nakita nila ang ayat al-kauniyya at saka ayat as-syar'iyya, sila ay kalintulad na isang bulag o ng isang bahaim, na isang hayop o hayawan. Meron silang paningin, pero ang paningin lang hindi ginagamit sa magdudulot sa kanila ng kabutihan o benepisyo o gabay o ng benepisyo sa kanila dito sa dunya, lalo-lalo sa akhirah. Bahum la yaqilun, sila yung mga tao na walang pag-iisip. Hindi lang ginagamit ang kanilang pag-iisip. Kung pansinin natin ang mga ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga senses o yung mga organ, mga bahagi ng ating katawan ay ang pandinig, ang bibig, ang tenga at saka ang puso. Dito ang ibig sabihin ng pahumla yakilun, dahil ang puso, ang isip ng tao na nabanggit sa Quran, ang isipan ng tao nasa puso, wala sa ulo. Ang tawag sa ulo sa Arabic, sa utak sa Arabic ay dimag. Ang dimag ay ito ay isa lamang pamaraan para gamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang utak o isipan ng tao, akil ng tao ay nasa sudur o nasa kalb o sa maraming pangalan na sa kanyang puad. Sa Quran, puad, ginagamit yan sa salitang puso o kalb. So, ang tinutukoy ditong la yaqilun, wala silang pag-iisip, wala silang
hindi tinatanggap ng kalampuso ang katotohanan. Ang mga nabanggit na ang pandinig, ang bibig at ang mata at ang puso, 4 na organ. Bakit ito ang palaging binabanggit sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahil ang 3 na yan, ang ating pandinig, ang ating paningin, ang ating bibig, ito ang rumireceive ng risala o ng mensahe. Na kapag narinig natin ang message, na kapag ang isang tao narinig niya ang mensahe o ang risala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag malinis ang kanyang puso at siya naghahanap ng katotohanan, ito ipapasok sa kanyang puso. Ito ang turok o daanan ng pag-receive ng risala, ang kanyang pandinig. Ganon din ang kanyang mata, isa rin ito sa pagmamatsyag o pagmamasid ng mga ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kauniya at saka syariya. Ito rin ang nagiging daanan o turok ng risala papunta sa kanyang puso. Ganon din ang kanyang bibig minsan sa pagpupuri niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam na Allah Subhanahu wa Ta'ala na malinis ang kanyang puso. Kaya ang puso naman ang tumatanggap o nagre-receive ng risala. At dito ito ini-store o dito. Kaya kapag malinis ang puso ng isang tao, mananatili sa kanyang puso ang gabay. At tatanggapin niya ang kitab, ang risala o ang mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagpapatuloy ng aya, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. So yung unang nakalipas na aya na binanggit sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nang banggitin niya ang mga mali, sabi sa una na aya na sinundan nito, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dito naman, ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhan nas, ang address sa una na ibig sabihin na ang halal at haram o maging ang haram, hindi lamang ito haram sa mga believer. Ito ang sa Quran. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ibig sabihin na bakit binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng tao, maging ang mga kafir, kahit maniwala sila o hindi, dahil ito ay hujja, ito ay evidence o proof sa kanila na siya ay in-address sa Quran, na sinabi ng Quran sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kitab, Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kainin ninyo ang mga halal, ang mga malilinis, at huwag kayong kakain ng haram o ng marumi. So ang mga aya na kahit hindi nakikinig o hindi naniniwala ang mga kafir, pero ito ay evidence o proof o burhan sa kanila sa iyo malkiyama na kayo ay binanggit ko na kasama kayo, na hindi kayo exempted kahit kayo hindi naniniwala. Ito ang address ng Quran, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhalladhina amanu. Dito sa na ito, sa aya na ito, sa Ya ayyuhalladhina amanu, ito ay tasrif sa mga believer. Pagbibigay ng karangalan. Dahil ang mga believer, sila talaga ang sumusunod sa pinag-uutos at sila umiiwas sa pinagbabawal. At tanggap nila ang mga tayyibat at tanggap nila ang mga halal at iniiwasan nila ang mga haram. Kaya sila ay in-address ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibig sabihin sa magandang address na kayo o kayong mga mu'min o naniniwala o nananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibatin wa ma razaqnakum, na kainin ninyo ang lahat ng nasa daigdig na tayyib. So, nabanggit natin ang ibig sabihin ng salitang tayyib, na ito ay lahat ng mga malinis. Nabanggit natin ng nakarang tafsir, na lahat ng malinis ito ay halal. Kaya sabi nga ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lahat ng mga tayyib o halal na bagay, bakit ito binigay ng Allah Subhanahu ang kanyang hikmah o wisdom para sa Bani Adam o sa mga iba pang mga nilikha, na ito ay manpaa o benepisyo sa kanilang badan, sa kanilang katawan. Ito ay benepisyo sa kanilang akil o sa kanilang isipan, at ito ay benepisyo sa kanilang ruh, sa kanilang kaluluwa. So yan talaga ang tinatawag nating hikmah. Kasi kung tingnan natin ang mga hayawan na kumakain ng marumi, ano ba, pagmasdan natin sila, pag-aralan natin, ibig sabihin contemplation, ano ang part o pagkakaiba ng Bani Adam o ng human being na may naukala kaysa sa
hayawan na walang pag-iisip. Halimbawa, yung mga baboy o yung mga ahas na kumakain ng yung mga lion, tiger, mga ibon na may bagwis na pinagbabawal, makita natin ang kanilang asal iba. Talaga wala silang akhlaq o pag-uugali na katulad ng pag-uugali ng tao na kumakain ng halal, ng malinis. Kaya ngayon, ang mga bani Adam o mga human being na kumakain ng marumi, sila talaga ganyan tulad ng hayawan. Ito ang nagiging epekto, yung dumi na kinakain, nagiging epekto sa kanilang katawan, ang lumalabas sa kanilang dila, sa kanilang mata, sa kanilang pandinig, gusto lang mapakinggan yung marumi, yung mga haram, gusto lang makita yung haram, gusto lang lumabas, ang lumalabas, kaya makita natin mga kupar, sa Europe, sa Amerika, puro pagmumura, puro kabastusan ang mga sinasabi nila. At marami rin sa ating mga Muslim na biktima ng paghanga sa mga salita na yan. Diba, English speaking, hanga sila sa English, kaya lang, puro kabastusan at pagmumura ang minsan nga ginagamit pa lang kanilang ina. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. So yan ang epekto sa kanila, sa kanilang katawan, na lumalabas sa kanilang dila, sa kanilang pandinig, gusto lang marinig ang haram, gusto lang makita ang haram, at ang kanilang pag-iisip ay napupunta na, nawala na ang kanilang pag-iisip, naging katulad na sila ng mga bahaim o hayawan. At ang kanilang kaluluwa, ang kanilang ruh, ay para sa kaparusahan. Dahil sila ay follower ni Satan. Sila ay follower ni Satan. Pagpapatuloy ng ayat, tayyibat marasaknakum, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinagkaloob ko sa inyo, na biyaya ko sa inyo, na sustenance ko sa inyo, na provide ko para sa inyo, na ito ay tinustusan ko kayo. Na ibig sabihin, talagang walang rasit, walang provider, walang sustainer, walang rasak, maliban sa Allah tabarak wa ta'ala. Walang nagbibigay ng risks sa sino mang sa samawati wal ard, maliban sa Allah tabarak wa ta'ala. So kaya, ano sa atin Allah subhanahu wa ta'ala? Tinuro sa atin, waskuru lillah. Siya lamang ating pasalamatan. Siya lamang ang ating pasalamatan. Huwag tayo magpapasalamat sa iba. Huwag tayo magpapasalamat sa huwad na Diyos. Huwag tayo magpapasalamat sa isang nilikha lamang. O, halimbawa, merong binigay sa ating tulong o ang nilikha na yan, asbab lamang. Pasalamatan natin siya. Unang-unang Allah subhanahu, pagkatapos siya, walang problema. Pero tatandaan natin na ang pinagmumulan ng lahat ng risk o biyaya o sustento o kabuhayan, walang iba maliban lamang sa nag-iisang munparid o ibig sabihin mufrad o tauhid, tinatawag nating rububiyya. Dahil ang rizq o rasak, ito ay kabilang sa tauhid at rububiyya, ifradullahi bi af'alihi. Nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kagagawa sa kanyang gawain na magbigay ng provision sa lahat ng kanyang nilikha. Waskuru lillah, at siya lamang ang pasalamatan natin. Wala tayong ibang ang Allah lamang ating pasasalamatan. Na ang pasasalamat sa ne'ma o sa ne'ma na yan, Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, na talagang layuan natin ang mga haram. At sikapin natin na tayo ay kainin, ang inumin, anumang uri ng ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay ang ating kayamanan, ang ating pamilya, ang ating tahanan, tiyakin natin na ito galing sa halal. Sa halal. Kaya ang mga, sabi natin, ang mga pinagbabawal na pagkain, inumin, ito man ay pagkain, maaring ito ay galing sa riba. Ito ay galing sa riswa o sa suhol, o kaya ito ay galing sa pandaraya, sa panluloko o pandaraya ng tao. May mga tao rin kumakain ng mga pinagbabawal kahit alam nila ito, kahit na hindi naman talaga pangailangan, at umiinom sila ng mga pinagbabawal, maaring direkta talagang pag-inom na pinagbabalo. Kaya naman yung means na ginamit nila, yung kalang kinita sa pambili, ay galing sa haram. Galing sa haram. So sabi na Allah, waskuru lillah, pasalamatan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, sabi nga ng mga ulama, na ang syukur ito ay tatlong arkan. Syukur sa pamagitan ng lisan, pasasalamat sa pamagitan ng ating dila, lisan. Sa patuloy na pasasalamat at pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang ating pasalamatan at puriin dahil siya lamang ang nagbibigay sa atin ng biyaya, walang iba.
At halimbawa, pag kumain tayo, Bismillah, pag tapos tayo, Alhamdulillah, yan ang tunay na syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad, hindi mga Muslim, kakain, minsan minumura pa yung pagkain. Nagagalit pa doon sa pagkain. At minsan, inaaksaya yung pagkain. Tinatapon yung pagkain. Meron din mga Muslim na talagang musrip o yung mapag-aksaya, nakikita na tinatapos sa basurahan yung mga pagkain. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kumain ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinitiyak niya talaga na ubos ang kanyang pagkain. At subhanallah, sabi nga ng mga ulama, tinitiyak niya na ubos ang pagkain talaga sa lalagyan o sa plato. At dinidilaan pa niya yung kanyang dila. Hindi ito hinuhugasan hanggang niya nadidilaan, hindi niya ito pinupunasan ng ano. Dahil ipinapakita niya sa atin ang kahalagahan ng pagkain, maging ang mga bakas o yung mga, halimbawa, ang tawag doon, yung mga sauce na nakasama ng pagkain. Dinidilaan talaga ng propeta. Ipinapakita niya sa atin na napakahalaga ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag niyong itong ititira, itatapon. Huwag niyo itong aaksayahin. Yan ang wisdom ng pagdila ng propeta. Hindi yung sabihin na sunnah. Ang ibig sabihin dyan, ayaw niya talagang magsayang ng pagkain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niya magsayang ng pagkain. Ultimo yung mga likido sa kanyang daliri o doon sa lalagyan ng pagkain, dinidilaan niya. Subhanallah. So pangalawa ay yung syukur sa ne'ma sa pamagitan ng amal. Na kailangan kung talang tunay tayo nagpapasalamat, pasalamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ibada. Sa pamagitan ng ating katawan na gumawa tayo ng kabutihan at tuparin natin ang kanyang pinag-uutos. At ang pinag-uutos na yan ay ibig sabihin pasalamatan natin dahil tayo pinagkalooban ng anumang uri ng biyaya. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Dawud alayhi salam, "I'milu syukra ya ahli Dawud." Gumawa ka ng kabutihan para ito ay palatandaan ng pasasalamat. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in-address sa Quran, "Kulu minat tayyib ya ayyuhar nabi o ya ayyuhar rasul o nabi. Kulu mimma razaqnakum wa amilus salihat." Na gumawa ka ng kabutihan. At pagkatapos yung panghuli ang pasasalamat sa puso. Pasalamatan natin sa ating puso ng buong katapatan na hindi natin kinamumuhian ang mga pinagkaloob sa atin, maging tayo ay mahirap na nakamit nating biyaya ay hindi katulad ng mga tinatamasa o tinanggap ng iba na pinagkalooban ng kayamanan. Lagi nating titingnan yung nakakababa sa atin upang ma-appreciate natin ang ne'ma o ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong titingin sa mataas, titingnan natin palagi yung nakabababa sa atin para matanggap natin, ma-appreciate natin ang ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapatuloy, sabi rito, waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Nang syukur, isang palatandaan talaga ito ng ang ibada. Pasalamatan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay na kayo na siya ang inyong sinasamba. Kung tunay na kayo ay sumasamba sa Kanya. So ang syukur, ang ibada, isa sa ano ng ibada ay syukur. Palatandaan ng tunay na kayo sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang tao na siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpapasalamat. Ang worshipper ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpapasalamat. At ang worshipper ni Satan ay hindi nagpapasalamat. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.